Mga kaibigan, welcome back. Ito ang balita natin. National team ng China na ilang ulit po tinalo ng Gilas. Mga players nila nag-aayawan na. Ultimo starter nila at ayon pa sa kilalang personality sa China, nag-quit na rin sa Chinese national team si Kyle Anderson. Simulan natin dito. Noong nakarang taon, nakalaban po ng Gilas Pilipinas ang Chinese national team sa FIBA World Cup. Tinalo sila ng team natin. Tambak po ng 21 points kahit pa naglaro si Kyle Anderson na NBA player. At nang sumunod na buwan after niyan, kaibigan, nakaharap na naman sila ng Gilas. Sa China pa ang venue, mga kaibigan, sa Asian Games. At panalo na naman ang Gilas. Hindi talaga makamove on ang China sa pagkatalo nila sa atin dahil feeling nila sila po yung pinakamalakas na team sa Asia at hindi pa nga sila nakapasok ng Olympics dahil sa Gilas nung tinalo sila dito sa World Cup. At makalipas ang ilang buwan, kaibigan, tinalo naman sila ng Japan nito lang February sa FIBA Asia Cup Qualifiers. At dahil dyan, sa mga pagkatalo nila na yan, pinakawalanan nila agad yung head coach nila na si Alexander Djordjevic. Yan din po mga kaibigan ang coach nila nung talunin sila ng Gilas ng magkasunod. At hindi lang yan kaibigan, yung player po nila na tumira ng last shot nila sa Asian Games na binabatikos ng Chinese fans na si Zhang Zhenlin o Kevin Zhang o Kevin Durant ng China, nagretiro na rin ito dito sa national team ng China. 25 years old pa lamang ito kaibigan, batang-bata pa. Pero mukhang hindi po niya kinaya ang pambabatikos sa kanya nung laban nila sa Gilas Pilipinas. Siya nga po mga kaibigan kasi ang sinisisi sa pagkatalo ng China dyan nga sa Asian Games. Pagkatapos niyan mga kaibigan, isa na naman pong player ng China na balita na nag-quit na din sa national team nila. Yan nga po mga kaibigan yung naturalized player nila na si Kyle Anderson o Lee Kaier. Ito po yung isa sa madaming article na lumabas sa China 2 months ago lang. Translated na po ito sa English mga kaibigan, basahin natin. Lee Kaier has ended his cooperation with the Chinese men's basketball team and will no longer play for the national team. Ayon daw po ito kay Director Wo Liao ng Ney Basketball. Ang dahilan daw po mga kaibigan ay magpo-focus na lang ito sa NBA and will not continue to represent the Chinese men's basketball team in international competition in the future. Pero nung kumalat ito mga kaibigan sa social media, pinabulaanan po ito ng agent ni Kyle Anderson at itinanggi talaga nila ito. Kaya tila nalilito ang mga Chinese fans kung sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo. At akalain mo kaibigan, paghahanap ko po ng balita ay may nakita ako dito na parang ito yung strategy na gagamitin ng China sa hinaharap. Nito lang po itong August 19 ang balita na ito. Ito yung title nag-quit si Kyle Anderson sa China. Take note, ibang website po ito pero hindi po yun ang pag-uusapan natin. Yun nakasulat dito sa baba ng article nila. Take note, hindi po 100% accurate yung translation ng Chinese to English, kaya po unawain po natin mabuti. Correct me if I'm wrong. According daw po sa Chinese Basketball Association, may kinoconsider silang bagong strategy. Sa pagkakaunawa ko po sa mga nakasulat dito, plano nilang dumiskubre ng mga batang players may dugong Chinese, mga half foreign at maayos ang eligibility nila bago mag 16 years old. Mukhang napapaisip na talaga ngayon ang China kung paano nila mapapalakas ang kanilang national team. So ayan mga kaibigan ng video natin. Alam ko po may gusto kayong sabihan, i-comment nyo na po sa baba. At sana i-like nyo yung video ko habang ako po ay bumabati rito. Shoutout ko po pala si Ian Cortel, Ice Ibale, Jose Milos, Copper Wild Drip PH, Zerch TV, Maria Luisa, Elsie Mejia, Annette Alegre D, Ashu, Clifton, Dionisio Rupo, Artur Publico at Mel Gaspe. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan and God bless.